God is able. From disability to possibility. Magandang araw, umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo mga kaagapay. Ito ang programang God is Able. Buwan na naman po ng mga puso sinasabi nila, pero ang pagmamahal ng Diyos ay palaging nariyan. February man po, Valentine's man o hindi. At ngayon po tayo po ay nasa isang February Love Month special natin kung saan i-highlight natin yung walang sawa at nangingibabaw na pagmamahal ng Diyos kasama po sa mga mahal nating may kapansanan. Welcome po at binabati po natin ang mga nasa FEBC Radio TV at binabati din natin ang mga nasa Facebook Live. At we can be reached po via text format ng GIA Space. Then your message text lamang inyong mga katanungan sa 0917572174. Pwede rin tumawag sa landline 865-43322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi. Mr. Paolo. Peggy, hello dyan. At hello din po. Singit ko lang po binabati natin sa YouTube at yung mga nasa channel 185 sa GCTV. Hello po sa bawat isa. Peggy, February na. Buwan ng mga puso. Kamusta ang pagmamahal sa puso natin, Peggy? Ang bilis ng araw. Pagmamahal, well, it's always there. Diba? Lagi naman nandun. Love ni God, love ng family, friends. Diba? And also where we are serving. Diba? Importante yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin bago ang pagmamahal ng iba. Totoo yan, Peggy. Kailangan muna matanggap natin, maranasan natin everyday yung pagmamahal ni Lord para maibigay din natin sa iba. Ako, yan ang kwento ng ating mga mahal na panauhin ngayon, Peggy. Na-miss ko rin sila at huli natin silang naka-interview na doon pa ho tayo on-site sa stasyon ho ng FEBC dyan po sa Ortigas. At syempre, ang mahal nila pong anak ni si Yuris at ang kanyang kuya ay kasama ho nila noon. Ngayon po, interviewin naman ho natin sila. Kamusta na kaya ang pagmamahalan nila mula kay Lord? Nako, Peggy, huli natin sila nakausap. Mga volunteers natin sila sa God is Able. Well, hanggang ngayon naman po, pero ngayon balita ko pastor na raw po. Pastor na. Anointed pastor na po si husband. So, i-welcome natin. Ng panahon. Amen. At palaging may pagmamahal. Welcome natin ang Odtohan family, particular po si Pastor Eugene at si Sister Doris Odtohan. Welcome sa God is Able. Hello. Yes, thank you. Thank you very much sa Pastor Paon sa pagkakataon din ito na makasama sa inyong programa at sa programa ng God is Able. At siguro babatiin ko lang yung mga nakikinig dito sa programa ng God is Able. Good morning po sa lahat at magandang hapon din po kung just hapon sa kung saan man tayo na naroon, morning man, hapon, or gabi na kung gabi na sa kanila. So, good morning po at good morning din po sa mga kakilala namin, mga kaibigan namin at isa-isahin ko pa ba? Mamaya na lang siguro isa-isahin. So, ito naman si Mrs. din at sige, siya din naman ang babati. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po kami na ngayon nagkaroon ng opportunity uli para maibahagi yung aming experience about sa sa pagmamahal, lalo na sa may kapansanan, and talaga pong we praise God for this opportunity na maibahagi yung aming karanasan po. At it's a privilege na makapag-share din ng konting tips or ibang experiences namin sa larangan ng ministry. Pastor Pao. Salamat, Pastor Eugene. Talaga sarap sabihin, Pastor Eugene. At Sister Doris, nabanggit nyo po, unang siguro maumpisa na ako magtanong, na nabanggit nyo na patuloy ang pagmamahalan ninyo bilang pamilya at marami na rin nangyari pero marami rin kayong natutunan. So kamustahin ko lang yung love nyo as a family. Alam ko hindi naging madali the past couple of years mula nung huli tayo nakita. Ganun pa rin ba ang pagmamahal lalo na sa inyo pong mga anak, kabilang na po si Yuris na may kapansanan, at siguro ano yung mga natutunan nyo tungkol sa pagmamahal sa pamilya the past years? Actually,
nasa 6 years na kami. 6 years, tama. 6 years na sa full-time ministry. At yung pag sinabing pagmamahal, talagang ibang klase yung ibinigay na pagmamahal ng Panginoon sa amin na naranasan namin, na yun po ay talagang isineshare namin unang-una sa aming pamilya, sa aming mga anak. Sabi nga namin, kahit na nasa full-time ministry kami, kung magmi-minister kami, ang talagang uunahin na maministeran ay yung mga anak namin, yung family namin. So, through that, talagang mapakita din namin yung pagmamahal ng Panginoon sa mga anak namin una. So, may question ako, Doris and Pastor Eugene, kasi sabi nyo, yung pagmamahal na una muna sa family, di ba, bago sa ministry. Paano nyo ito, paano kayo nag-minister sa mga anak? Kasi di ba, merong iba na do this and do that, di ba? Yung parang sa law na may rules and regulation in the family. Pero since, di ba, na nasa ministry kayo, so how do you compare yung pag-ministeryo nyo sa family nyo at sa ministry? Yes. Siguro ang nangyari sa amin is yung una, sa family, talagang unang-una, kasi talagang personalized yun. Doon sa una sa kaming dalawa, siguro pareho kami naman ng heart talaga doon sa pag-alaga ng mga anak namin. At lalo na doon sa yung bunso nga namin, special child siya. So, parang normal naman ang treatment namin, yung siguro mayroon lang konting, dahil sabi nga natin, yung mga para sa mga PWD or sa anak naming special child. Meron siyang special care din na talagang kailangan, at medyo mas siguro mas higher level siya doon kaysa yung ordinary kids na hindi siya special. Siguro ito yung nagtulak din sa amin na kasi nagkaroon talaga kami ng heart na paano kaya yung ibang mga parents na hindi pa alam, o kaya lalo yung mga kapapanganak pa lang ng anak nilang special. Medyo kulang pa talaga. Medyo may nangailangan talaga sila ng education, o ma-educate sila para kung paano aalagaan yung kanilang anak. At ito rin yung parang binigay sa amin ng Panginoon ng parang binigyan naman kami ng access din na matuto. May mga nagkaroon ng mga nakapag-attend kami ng konting mga seminars regarding how to handle mga special child. Tapos yung mayroon din natin ang kaming mga exposure dun sa regarding mga special child. So ito yung parang natutunan namin na na-apply namin dun sa anak namin. And then naging natural na rin na na-share din namin dun sa ibang parents na lalo na yung mga nakasabay namin din sa clinic nung maliit pa yung anak namin habang pinapa-check up namin. Tapos may nakasabay kami mga ibang kids na special din at parang unsolicited na advice para sa kanila, nagbigay din kami ng konting tips. So parang naging natural na nasa amin yung ma-share din yung parang experience namin upang sila din ay maalagaan din nila yung anak nila na kagaya ng siguro kung mas mahigit pa din sa ginagawa namin pag-aalaga. So ganun din ang ginagawa namin sa kanila. Na-share namin para sila din ay matuto din doon sa mga experiences din namin kasi kung kami nauna. Isang part po ng pag-aalaga, isang part na ginagawa po namin siyempre sa family, saka doon sa pagdating sa ministry din ay yung regular na pananalangin para sa kanila, no? Hindi lang kumbaga tayo magtuturo, kundi talagang ipapanalangin itong mga taong in-entrust ng Lord sa atin.
family at saka yung sa ministry din. Pastor Paolo. Okay, salamat Pastor Eugene, Ma'am Doris. Matanong ko dahil nabanggit nyo iisa yung puso ninyo pagdating sa pagtingin sa inyong anak kasama na si Yuris. Nung nagsimula kayo sa pag-alaga kay Yuris hanggang sa ngayon, nagkaroon ba ng pagbabago doon sa inyong pagtingin sa kanya o lalo ba mas naging isa yung heart nyo tungo kay Yuris sa pag-alaga ng anak na may kapansanan? Actually, patagal namin siyang inaalagaan. Parang palalim ng palalim yung aming nararamdamang pag-ibig, no, yung pagmamahal namin din sa kanya. At siyempre kasama na din yung mga kapatid niya. Meron kasi silang itong mga special na bata na ito, no, ay meron silang parang kakaibang naiibigay sa atin na minsan hindi mo ma-explain. And marami kang as you go along, marami kang matututunan sa kanila mismo. Sa kanila ka matututo no? Tayo natututo sa kanila. So, yun yung based dun sa experience namin. And at ito ay nadadala namin yung dun sa sa ministry kasi nga karamihan ng pinapaalagaan ng Lord sa atin doon sa Escopa Ministries ay mga family na may mga merong member na may disability din. So, madadala mo yung pag-ibig ng Panginoon talaga, no, sa family una, tapos sa mga mini-ministerahan mong mga tao din doon sa gawain. Doris, you've mentioned yung mga bagay na natututunan. Pwedeng magbigay ka ng kahit mga isa o dalawa na mga natutunan mo habang pinapalaki nyo si Yuris and the rest ng mga anak nyo na ibahagi nyo po sa ministry na hinahandle nyo sa Escopa. Siguro yung yung isa sana ituro sa amin ay yung pagiging patient kasi siyempre si Yuris nag-aaral siya no? Nag-aaral siya tapos talagang kailangan ang pasensya sa pagtuturo, no, kasi sabihin na natin medyo may slow something, no, at yun even dun sa sa ministry talagang kailangan din yun kasi minsan may mga kasama tayo doon na minsan uncontrollable habang halimbawa nasa Bible study tapos minsan may mga uncontrollable na minsan nagagawa pero talagang yung patience na binigay ng Panginoon talagang iintindihin mo pa rin sila. Talagang kumbaga pinapahaba ng Panginoon talaga yung patience at hindi mo sila yung walang judgment ba. Yung ibig sabihin naintindihan mo sila at talagang salamat sa Panginoon sa ganong na pag-unawa na ibinigay sa amin. How about you, Pastor Eugene, bilang asawa, bilang tatay, at kahit ngayon tinawag ka ng Panginoon bilang pastor, siguro may isa o dalawa kang aral na natutunan sa pagpapalaki mo kay Yuris at sa mga anak mo na natutunan mo, maybe iba, kahit recently mo lang natutunan na dinadala mo rin sa ministry? Yes, marami talagang natutunan habang tumatagal dun sa ministry at saka yung regarding dun sa natutunan ko dun sa anak namin na si Yuris. Yung isa nga yung patience, agree ako doon at isa din yung parang struggle ko rin yon sa lalo na sa personal ko. Mayroon akong konti lang naman na pagka maliit lang, konti lang yung patience ko. So ngayon ito na develop nga na nagdagan dahil mayroon ka ng, lalo na pagka, yung time na, kasi sinasama namin siya pagka nasa ministry kami.
So, dahil nga, wala naman kami taga-alaga dito sa bahay. At yun nga, habang nagsiserve ka, kami sa ministry, kasama namin siya. So, yung hindi naman pwedeng pagka nasa ministry ka, siya ministry na lang. Kasama din yung kasabay yung pag-aalaga sa kanya. Yung aasikasuhin mo siya, kasi nga, mayroon din siyang mga needs talaga na habang nagugutom siya minsan o kaya mayroon siyang kailangan kanya. So, parang parang mga sa parang nag-double time ka na magawa mo yung role mo sa ministry, magawa mo rin yung role mo sa family o para sa kanya bilang special child. So, ganun talaga na double yung effort na kailangang gawin para doon sa parang kasabay na needs sa time na yon. Okay. So, yun. Isang natututunan ko. Saka yung talagang pahabain talaga yung patience. Na-apply din naman sa ministry kasi yung mga ina-attenda namin o mini-ministerihan namin is talagang same naman na needs din ang naibigay namin. Dahil alam namin na same na parang attention ang kailangan nila para sa amin. So, ganun din ang talagang in-extend ng Lord din yung part ko dun sa patience at saka yung talagang yung hindi lang patience yung parang na-stretch mo yung faith mo at saka yung effort talaga. So, yun ang isa sa mga natutunan ko dun sa pag-handle ng special kids. Miss Peggy, dalawang binanggit nila yung patience tsaka yung kanilang patuloy na pagmamalasakit or compassion sa kanilang mahal na may kapansanan. Minsan kasi inisip natin sila yung may kapansanan yung may nangangailangan sa atin, pero tayo rin pala tinuturuan ni Lord sa pamamagitan nila. And din sinabi ni Doris na no judgment kasi madalas 'di ba, remember when we were young, 'di ba, pag medyo mahina ang ulo mo, 'di ba, ang tawag agad sa'yo bobo, yung mga ganun, 'di ba. So nami-misjudge din talaga yung kasi meron talagang mga tao, 'di ba, na like for example na kasi 'di ba noon Pastor Paolo, wala naman tayong hindi naman masyadong pinag-uusapan talaga yung mga ganito. Unlike ngayon na this time that people are very open to accept, to love, 'di ba? Kasi nung araw hindi. So mapalad din ngayon yung mga tao na may mga ganitong programa no na para abutin sila, para masabi kung ano yung mga bagay na dapat nating ibahagi sa mga taong may kapansanan kasi hindi lang po naman para sabihin natin na may kapansanan sila, ay wala silang magagawa. Kagaya ni Yuris, nag-aaral siya, na binigay talaga yon para sa kanila ng pamilya, para may matutunan, hindi kagaya nga ng sinabi nila, sa ganun nga ng bagay, kung po yung mga, ang katanungan ko kay Doris at saka kay Pastor Eugene, kasi di ba natuto kayo ng ganun. So, how do you build this doon sa ministry? Kasi hindi naman siya basta-basta itinuturo. Kung hindi, sinabi nyo nga, nabanggit nyo kanina, 6 years in the ministry. So, how do you build this from day 1 until ngayon po? Na pinagkukuhanan namin ay ang Biblia. Walang iba. At yan yung talagang nakikita naming nakakatulong ng malaki no sa pagbi-build no diyan kasi pumapasok yung pag nalaman na nila yung disability sa yung God's perspective kasi tinuturo yun nag-iiba, nagkakaroon ng transformation talaga doon sa mga nakakapakinig. Tapos even sa family namin, yung namin, yung aming mga anak, yan, kinausap din namin kasi sila nung una na, yun nga, ang kapatid nila, a child with a Down syndrome. So,
medyo ano kami ng konti medyo alanganin kami syempre dun sa damdamin nila kung tanggap nila or whatever, no, yung or hindi, something ganon. Pero praise God na talagang tanggap nila at love na love din nila si Yuris. And kasama na diyan talaga yung dahil nakakapakinig sila ng salita ng Panginoon. Napakalaking factor talaga ng God's Word. Peggy. Sa akin naman personally, talagang noong una nararamdaman ko rin talaga yung talagang yung love ng God, yung paano tayo iningatan ng Panginoon sa life natin kahit before pa lang ng dumating ang itong bunso namin na si Yuris. Ako personally naramdaman ko talaga paano ako iningatan ng Panginoon hanggang sa dumating ako sa age na ganito at din sa mga ginagawang service ko sa Lord. So mayroong leading ang Lord sa akin na nagbigay sa akin ng aral din na para may apply ko dun sa una-una sa anak namin at dun sa ministry. At ito yung God's love din na talagang nabanggit ni Pastor Pao kanina, na talagang ito yung parang bumabalot sa atin at nagbigay sa akin ng parang bang empowerment na maibahagi din sa iba. At yun nga, nabanggit ko nga kanina, yung mga natutunan namin nung bagong panganak pa lang yung anak namin, si Yuris, yung mga natin na namin mga parang seminars para doon sa pag-alaga ng special child or yung mga alala sa mga PWDs. At so yung exposure din, naging training din, exposure namin lalo sa God is Able Family Camp. Isa yun. At yung mga God is Able PWD conference. So parang yung exposure na yon naging training na rin sa akin o kasi siguro sa amin na para may apply din namin na doon sa ministry. Kaya parang sama-sama na yon. So parang naging isang naging buo na i-apply din namin doon sa aming present na ministry ngayon. At masasabi namin na ang God is Able ang nag-equip sa amin pagdating sa PWD ministry na ngayon na-apply namin sa gawain. Praise God. That si Peggy mas matagal na natin nakasama sa God is Able. Nakakatuwa, Peggy, na nagbunga. Siyempre tayo naman sa God is Able, we are not claiming naman na experts tayo o alam natin lahat tungkol sa disability ministry. Pero nakakatuwa marinig na ang ating journey together nagbunga dyan sa Escopa. At sa lungguhitan ko lang yung dalawang sinabi nilang sagot, God's Word applied, tsaka God's love. We abide, sabi nga ni Jesus, abide in my love and I will abide in you. Talaga mahalaga na motivation natin sa pagpapatuloy, pag-aalaga ng ating mga minamahal ay pagmamahal, hindi lang ng sarili. Kasi ang love ng sarili, minsan flawed yan minsan corrupted yan, minsan self-serving yan, minsan napapagod at nauubusan yan. Pero yung love ni God na hindi nauubos at hindi nagmamaliw, hindi nagsasawa sa atin. Siguro next question ko lang, total, parang pinakikinggan kayo, parang napaka-smooth, napaka-ayos, praise God, ng pag-transition ng love nyo sa family na nipapasa sa love sa ministry. Curious question ko lang kasi parang ang sarap-sarap nyong panoorin, parang ang saya-saya nyo. May time ba na nasubukan ang inyong love, lalo na kay Yuris, at itong mga natutunan nyo, in-apply nyo talaga sa challenges? May time ba na nag-away kayo, quote-unquote, nagtalo kayo sa paano palakihin si Yuris at doon talaga na-apply nyo yung mga natutunan nyo? Yes, talaga may time, pero hindi naman siguro dun sa word na nag-away. Parang mayroon lang differences ng decisions or siguro yung ways na kung paano namin i-apply yung parang yung bang alam namin or mas alam yung bang alam namin ng isa't isa.
So, dun lang siguro mayroong differences. Pero hindi naman siya major na parang issue para magkaroon talaga ng away talaga or magkaroon talaga ng medyo malalim. Parang ano lang, yun nga, differences lang siguro doon sa ways namin. Yung kung papaano namin pinalaki yung mga unang mga kapatid ni Yuris, ganun din. Kumbaga hindi umaabot sa away naman. Pero yun nga, bilang nakakakilala sa Panginoon na parents, nagkakaintindihan kami na tayo laging pag sa mga bata, kampi tayong dalawa dapat. Iisa dapat tayo, parang ganun. So, kay Yuris, in-apply din namin yon. Kasi si Yuris naman, praise God na high functioning siya. At talagang siya yung nakakaintindi siya, no? Naintindihan ka niya. Kaya kumbaga kung ang treatment namin dun sa mga anak naming una, syempre the same with Yuris. Doris, you've mentioned that Yuris is high functioning. Okay, what about, di ba, you have a ministry. Of course, in the ministry, makikita mo na merong mga bata that they don't function well. So, how do you address this sa ministry to the parents na papaano kung ang kanilang anak ay hindi kagaya ni Yuris? Paano kung ang kanilang mga anak ay non-verbal? Paano kung ang kanilang mga anak ay talagang inaalagaan? So, how do you address this in the ministry? Bali, yung advice na patience ay talagang sinasabi namin doon sa mga magulang at yung pag-unawa doon sa kalagayan ng kanilang anak. And then, sinasabi din namin na di ba tinuro kasi sa atin din, no, sa camp, na pag may meltdown yung bata, may something na gagawin ka. At yun ay itinuro din namin sa kanila. Yung kung walang kwarto na pwede mong pagdalhan, sa isang sulok, something na kayong dalawa lang. Tapos para hanggang sa mag-subside yung alam mo na, yung tantrums ng bata. At hanggang sa controlled na siya. So isa yun sa parang tinuturo din namin. Peggy. Sige, Pastor Eugene, if you have anything more to say, sige po. Siguro maidagdag ko rin na doon sa kung paano namin in-apply yung parang paano nila i-handle paano i-handle ng mga bata. Sa akin parang doon sa experience namin, maganda na mag-start ka doon sa parents. Kasi nga, ang pag-handle ng special kids lalo sa ministry is hindi ka makakadirekta doon sa mga anak nila, So kasi siyempre normal doon sa mga parents na mayroon siyang parang protective sila, protektahan nila yung mga anak nila na kaya hindi lang doon sa kung ano mo yung gagawin ay papagagawa mo ay igagawin mo, kundi kahit even dun sa yung mga sasabihin mo. So, ang isang tutunan namin is bago ka talaga makapag-minister dun sa anak nila, is dun muna sa parents. No? So, mamiminister mo na yung parents nila na maintindihan ng parents na yung pagkakaroon ng special child is hindi siya parang yung katulad ng mga belief nung una na parang curse siya or yung parusa siya doon sa family kasi mayroong nagawang hindi maganda at isang pabigat siya. So, hindi dapat maintindihan nila na hindi ganoon. So, isa yun sa tinuro sa atin ng Panginoon talaga na yung pagkakaroon ng special child is hindi siya parusa sa parents at hindi siya, lalo na sa mga parents na hindi naman talaga lumaki sa maayos na pamumuhay o hindi straight
Karoon sila ng mga, alam nila na may mga nagawa silang mga sabihin natin diretso kasalanan, no? Pero lahat naman tayo talaga nakagawa ng kasalanan, di ba? Sa harapan ng Panginoon. Pero ang gusto namin i-impart sa kanila na talagang ito ay nasa kalooban ng Panginoon yung pagkakaroon ng special child. Kaya kung ano man yung kabigatan na parang naramdaman nila, ito hindi talaga ito parusa ng Panginoon, hindi rin ito parang kapalit ng nagawa nilang kasalanan, kung hindi para mag-glorify. Para doon sa plano ng Panginoon na mag-glorify natin ang Panginoon sa pamamagitan nating pag-aalaga ng special child. So, ganun ang namin pinaparating sa kanila. Meron pa akong to follow up, kasi 'di ba sa ministry hindi naman siya pare-pareho na lahat maayos yung parents, 'di ba? Merong mga parents na hindi nila natatanggap yung sitwasyon, at merong mga parents na minsan nasasaktan nila yung anak nila to the point na kaya nga may mga children, 'di ba, na battered children, merong abuse in the family. So, nakaka-encounter ba kayo ng ganito sa ministry? And if ever po, how did you handle ito sa kanila? Yes, talagang mayroon kaming experience talaga na gano'n na hindi talagang doon sa bata pa lang, yung sa anak nilang special child, lumalabas na yung kung ano yung naranasan niya, yung ano yung mga experiences niya doon sa parents niya, at yung hindi na sa parents, pati sa environment niya. So, na alam mo, talagang ito yung nakaka-effect sa kanya, na hindi lang dahil doon sa mayroon siyang kapansanan, kung hindi yung parang nasamahan pa nung kung ano yung environment na mayroon sila, na pas lalong parang mas mahirap yung character na na-develop sa kanya, mas medyo sabihin natin hindi siya papunta doon sa ayos, kung hindi parang kung ma-develop pa hanggang lumaki siya, hindi rin maganda yung personality niya, or hindi maganda yung character na mayroon siya. So yun nga, isa pa doon sa parents naman, na hindi rin naman talagang sabihin natin makadiyos na namumuhay na ayon doon sa nais ng Diyos, kasi yung nagiinom, nagsusugal, at saka yung iba pang mga ginagawang hindi talaga, masabi natin sana hindi ganun ang nakikita ng anak na doon sa parents. So kagaya ng sinabi ko kanina, sa parents talaga, una, para makapasok ka doon sa ministry nung para sa bata, papasokin mo muna yung sa parents. So, yun muna ang i-minister mo para makapag-minister ka naman doon sa anak nila. Kasi maganda na sila na parang nag-protect ng anak nila, ay sila muna ang maiayos. So, ganun. Sila muna ang mai-lead natin doon sa life na nais ng Lord sa kanila. Tsaka nakita namin na talagang yung patuloy na pakikinig at saka pag-aaral ng salita ng Panginoon, kahit na medyo mahirap, tama ka, Peggy, kasi merong madaling i-accept, merong parents na madaling i-accept yung ganyang situation. Merong iba, sila, yung nagbabargain pa, tapos kumbaga denial pa, mga something ganon. Pero sa experience namin, kasi going 7 years na kami, nakita namin talaga yung mga talagang mahirap, yung hirap sila na parent, na through God's word talaga. Ngayon, so far, sila ay sila ay parang transform na yung kanilang pagkaunawa o yung character nila. At ngayon, accepted na nila talaga yung kanilang mga anak. Mas naiintindihan nila kasi nga na-impart yung biblical principle
ng about sa disability. Something ganun. God's word pa rin talaga ang ang parang basihan. Parang ganun ang nakikita namin. Peggy. So, nariyaan yung God's word, sobrang makapangyarihan at buhay talaga ang salita ng Diyos. Siguro, dahil nga nabanggit ni Miss Peggy, hindi naman pare-pareho mga magulang, hindi pare-pareho ang pagtanggap at pinagdadaanan nila, pero nandiyan yung God's word. Ang curiosity ko, paano nyo na itatawid sa kanila? Halimbawa sa Scopa Ministries, usually kadalasan pag may church plant, may Bible study, may worship service, ganoon din ba yung anyo ng inyong programa sa kanila? Or may mga strategies ba kayo, maaring baka na-pick up nyo sa God is Able or sa ibang grupo, na tingin nyo epektibo din o mas epektibo kapag kausap mo na yung magulang ng may kapansanan? Halimbawa, prayer or counseling, nakakatulong ba yung mga ganung bagay? Then, ang isa sa ginagawa namin, yung visitation, yung personal visitation doon sa families, talagang nakakatulong din. Yung pagpipray sa kanila at saka yung counseling. Ang counseling talagang hindi mawawala pagdating sa sa ministry, lalo na dito sa ganitong sa disability ministry. Andyan palagi yan at talagang nakakatulong siya ng malaki. Yung pati yung group sa Bible study, kasi parang nangyayari, support group kami. Parang gano'n ang nangyayari at talagang yung mga experiences nila na i-share nila doon sa na-i-share nila din doon sa group na open na sila, hindi na sila yung gano'n ka nahihiya. Nakikita namin gano'n yung nangyayari. Dati mahihiyain pero ngayon talagang very open kasi they want to learn more, no? Kaya ang ganda nung nangyayari sa sa Bible study dahil yun nga nagkakatulungan tapos nagiging support sa isa't isa. At sa akin tama. Balik tayo dun sa God's word kasi talaga namang wala tayong ibang dapat pagbabasihan ng kung paano natin sila i-lead dun sa life na maayos, kundi ang Word of God talaga ang basihan natin. Kaya ito yung pinaka-major na parang mga major factor dun sa pag-aalaga sa kanila. Yung maturuan sila ng God's Word na kasi alam natin, ang God's Word is powerful siya talagang tool para mailid ang isang tao. Siya yung talagang ultimate na or yung authoritative na teachings para sa kanila. Para hindi yung kasi tayo naman, kami naman talagang hindi naman din kami expert sa ganito pero maaari nating i-lead kasi ang mga parents at saka yung nasa mga taong maaari nating turuan sa pamamagitan ng God's Word. So, yung God's Word talaga magta-transform sa kanila. At itong nakaraang month sa last na itong January, mga unang meetings namin sa kanila, nagkaroon kami ng testimony time at narinig namin sa kanila talaga kung ano yung mga nabago sa kanila nung before pa sila nagiging attender sa ating o kaya naging part ng Scopa Ministries. So talagang doon namin nakikita kung paano sila na-transform by God's Word sa life na kung ano man yung life nila ngayon. So malaki ang kaibahan. So sila din naman talagang nasabi nila talagang nagkukuri sila sa Panginoon dahil nga na-introduce sa kanila yung God's Word. So yun ang nag-lead sa kanila na maiayos yung buhay. At hanggang doon sa kanilang pag-aalaga din ng kanilang anak. So yung God's Word talaga ang ang basihan ng ating pag-aalaga din sa kanila. Pastor Pao. Salamat. Peggy, may question ka pa for them?
ano lang ako kasi it's good yung ginawa nila na parang they revisit the past, no? And then tinanong nila kung ano na yung mga pagbabago na nangyari dun sa mga tao na hinahandle nila. Kasi mahalaga talaga na, kagaya nga po ng sinabi nila mga kaagapay, na ang salita ng Panginoon ang siyang talagang ating major na dapat pinanghahawakan bago ang lahat. And then, yung mga tao sa kanilang hinahawakan, oo nga, hindi nga sila expert, kagaya po ng sinabi nila, but then, they're the ambassadors of Christ, no? Even if you are not expert, because you bring the love of Christ, diba, sa community, then you become the expert of love. Tama yan, Miss Peggy. Parang binabalikan ko lang yung buong kwento ng Otoan family. Nagsimula lang naman to kasi minahal sila ng Lord, nakilala nila si Jesus, mahal nila ang pamilya nila, mahal nila si Euris. Di naman nila inakala 6-7 years ago na yung pagmamahal na to mas malawak na pag-aka pala sa maraming pamilya sa Escopa, sa Quezon City. So siguro yun yung parang tanong ko sa kanila at this point, parang paano kayo pin-repair ni Lord? Kasi wala naman talagang eksperto dito at sobrang handa na sa ganito kalaki at sobrang ganito ka-challenging na ministry. Anong ginawa ni Lord sa heart nyo? Paano niya kayo dinala na akapin pa yung mas maraming pamilya sa paligid nyo? Bali, nung ipinanganak si Euris, talagang ang tanong namin sa Panginoon, kasi kami po ay both both leader na sa church. At alam namin na may purpose, may good purpose ang lahat, ang Lord sa lahat na nangyayari. So nung pinanganak si Euris, talagang dami namin question sa Panginoon. Tapos, sabi namin, Lord, ano na namang bagong ministry ito? Isa sa tanong namin sa Panginoon. Tapos yun nga, hanggang sa tinry namin yung best namin para matuto about sa disability. Hanggang sa, yun nga, napunta kami sa ministry ng God is Able, no? And then sabi namin, Lord, magse-serve kami sa sa'yo through this disability, kasi alam namin yun yung isang isang gusto mong gawin namin. Ba't kami nagkaanak ng ganito? So, akala namin sa God is Able na kami talaga magse-serve talaga, no, ng talagang fully. Yung pala, preparation lang pala ito ng Lord. No, nakita namin, ngayon kitang-kita namin yung purpose ng Panginoon . Preparation lang pala ng Lord ito sa amin para i-equip kami sa PWD ministry at para sa mas malaking gawain na yung pala pahahandilin kami ng community PWD ministry. Ito ngayon sa Escopa. So, talagang kitang-kita namin yung kilos ng Panginoon, no, na yung purpose ng Panginoon. Kaya nga sabi namin pag nag-uusap kami mag-asawa, alam na natin kung yung purpose ng Panginoon. Talagang kumbaga dito tayo sa talaga sa PWD ministry. Pero hindi rin matatapos sa PWD ministry kasi meron din mga kasama na talagang binigay ng Panginoon na gusto nilang sumama dun sa gawain. Kaya inopen namin, no? Pero more on nga ang start talaga ganun ng Lord, no? Merong siyang reason kung bakit nangyayari yung gantong bagay. Makikita mo na lang sa bandang huli. So yan, nakita namin na pina-full time kami ng Lord sa sa gawaing ito. At yun, pinapahawakan ng Lord sa amin, inentrust sa amin yung Escopa Ministries po. Nakwento nga nila, Peggy, nung isang araw sa amin, pinaalala nila na nagsimula sila sa ministry for PWDs. So mga PWD parents and family. Pero ngayon po, iba-iba na pong background pong umaattend sa punting Bible study, parang church na po nila dyan sa Escopa, Quezon City. Pati mga hindi naman directly affected the families, ay may nakikita akong pagkilos ni Lord sa kanilang samahan. Kaya naging part na nun, Miss Peggy. Kaya I think nasa 50 to 60 na yata sila on a given weekend kapag nagmi-meeting sila. Praise be to God. Grabe. Ang laki-laki na. Imagine mo, nagsimula lang kayo sa how many families before? Parang 2 lang yata yan or 3. I remember sila Purga, si Aniceto, tapos yung isa yung merong anak na 2 PWD din, 'di ba? Grabe. Tapos ngayon 60 na. Grabe din talaga ang pagkilos ng Diyos. We really, and now,
Eugene is already a pastor, no? Medyo may katanungan lang ako doon. Ngayong pastor ka na, Eugene. So, meron bang difference nung pag-handle mo sa kanila? Nagkaroon ba ng difference yan? Dahil isa ka ng pastor at ngayon si Dory, syempre pastor's wife ka na, di ba? So parang binigyan ka ng title ni Lord. So ano yung sa tingin mo na mas lalo pa bang pinag-igting ng Diyos kung ano pa yung dapat mong gagawin para sa kanila? Kung mayroong difference, siguro mayroon. Pwede rin sabihin wala. I mean sabihin una-unahin ko yung mayroon, ano. Yes, malaking difference kasi nung ang talagang parang formally in-install as pastor, parang parang nakakabigla, pastor na ay tatawag sa akin, medyo mabigat-bigat na responsibility to. Kasi siyempre dapat una magkilos pastor ako. Siguro tapos sabi kong pwedeng wala kasi nga yung same service naman ay sabi nga niya dati na naman ginagawa. Siguro ngayon nga sabi ko madagdag yung responsibility na as a pastor talaga. Talagang pastor daw dapat pogi ka din. Yung nga ang difference siguro yung responsibility na talagang dapat mai-level up kumbaga yung service ko, I mean, yung service ko sa Panginoon, and then alam ko na yung responsibility din ng ibang mga pastor kasi na-expose na rin tayo doon sa mga buhay ng mga pastor, na kumbaga. So, sa akin malaki ang difference sa ngayon kasi nga mas na widen yung range ng service. I mean, mayroon na talagang dating hindi pa na ginagawa pero nadagdagan dahil nga ito na yung role ng pastor eh. So, yun. So yun ang kaibahan naman ng life talaga. At yung pagtuturo medyo dapat sabi ko nga hindi ako kagaya ni Pastor Pao na talagang magaling magsalita. Pero ibig sabihin pinag-aaralan ko talaga din upang level up ko yung teaching skills ko sa pagtuturo ng God's Word. Kasi kailangan naman talaga i-develop din talaga kasi upang maibigay ko yung best ko para sa Panginoon. So, yun, malaki talaga din ang changes at saka adjustment dun sa life ko as a ministry worker. Si Ma'am Doris naman ho, meron bang malaking pagbabago o wala o pareho? Parang, kasi 6 years na po namin hinahandle ang Iskopa Ministries. Tapos, kaya parang nakikita ko parang somewhat pareho. Pero yun nga, since na-install, may kaibahan talaga yung, mas parang mas magiging responsible ka ba? Sa tulong ng Panginoon talaga, parang we will try to do yung best mo para sa Panginoon. So yun yung isipin lang natin mga kaagapay na pag kayo po ay binigyan ho ng Panginoon ng isa hong anak na may kapansanan o mahal sa buhay na may kapansanan, para na rin kayong ginawang pastor ni Lord. Parang binigyan kayo ng portion of anointing at isang great, tama po yun talagang great responsibility na araw-araw magsi-step up ka talaga. Pero mahalaga talaga na kinikilala mong galing kay Lord to, anointing ni Lord to, blessing ni Lord na magkaroon ng inaalagaan at minamahal na may kapansanan, Peggy. Oo, totoo yun. Kasi seeing them for like yung 6 years, talagang marami naging pagbabago sa buhay nila ngayon nga. Ayan, pastor na si Eugene, si Doris, pastor's wife na siya. So, di ba parang yung leveling ni God, no? Parang naisip ko tuloy yung, kasi kanina sabi ni Eugene na, ay hindi ako kagaya ni Pastor Paulo. Pero alam mo, naisip ko yung teacher, yung si Nicodemus, tsaka si Jesus.
na parang dun sa verse na yon, 'di ba? Parang ang galing-galing ni Nicodemus, and then Jesus stayed humble, 'di ba? Dun sa sa verse na yon. Pero but at the end of yung kanilang pag-uusap, parang naisip ko, Lord, tinanggap ka ba ni Nicodemus? 'Di ba? Dun sa ending, naisip ko lang ngayon na parang even if yung parang ang tingin mo sa sarili mo is parang wala kang kakayahan, but if you allow the Lord to, first is you accept Jesus as your Lord and Savior, but if you allow that, and then after that, if you allow the Spirit of the Lord to govern you, parang alam mo yon na mas marami kang kaalaman, kahit nasabihin mo pang wala kang kaalaman, kasi nga, yung love, no, na napunong-puno kayo ng love, and then you are able to share it. And until now, nasi-share nyo, and ang pinakamahalaga is nasa inyo si Kristo. Kasi kahit naman marami tayong alam, di ba, ngunit kung wala sa atin ang Panginoong Jesus, hindi rin natin magagawa ng maayos ang tayo lang ay gumagawa ng isang magandang trabaho, ngunit wala ang Panginoong Diyos, di ba? And some one way or the other, we will fail. But then again, looking at you guys for 6 years, na talagang si God nagpadami, you are assured, no, that you are doing what God's will is, and then the Lord has instated you na naging pastor ka. So alam mo yon na talagang God is with you. Kasi ngayon nga yung story nga, sabi ko nga, Lord, tinanggap ka ba ni Nicodemus? Ang talino niya rin di ba? Tama yan, Peggy. Talagang it's the Lord who qualifies. The Lord calls us, the Lord qualifies us. Ganyan sa ministry, ganyan din sa buhay bilang magulang, nagmamahal may kapansanan. Tinawag tayo ng Panginoon. Hindi natin kinwalify sarili natin. Sama sinabi ni Peggy, si Lord lang talaga ang sasama sa atin. At gaya po ng Otohan family, habang lumalakbay sila kay Lord, doon din naman sila natututo, doon din nila na-experience yung power at yung grace ni Lord sa buhay nila. Parang sa Psalm chapter 19 lang yun. The law, the word of God is perfect. Yung making the simple into wise. At sinabi rin sa word ni God, yung mga proud at yung mga marurunong at nagpatake pride sa kanilang karunungan, i-humble din ni Lord at sila yung magiging unwise. Kaya mahalaga talaga yung puso. Maging malinis, maging puro, maging committed kay Lord yung puso natin. At ngayon papatapos na po tayo sa ating napakagandang love special today. Napakalawak pala ng love ni Lord at napakagaling ng love ni Lord. Meron ba kayong encouragement? Kasi gusto natin kung ano nangyari sa Escopa the past 6 years ay may kumalat din at magkaroon din ng iba't ibang versions all over the world. Meron ba kayo encouragement sa isang pamilya tulad ng isang Eugene at Doris ngayon na nakikinig nito at meron silang Euris na minamahal at meron palang anointing si Lord at may vision si Lord sa kanila? Ano sa tingin niyo pwede nilang gawin, ipag-pray na magkaroon din sila ng munting Escopa sa kanilang kinalalagyan? Para sa mga nakikinig po na may anak na may kapansanan, maganda po na una-una talagang tanggapin po natin yung pagkakaroon ng anak na may kapansanan, dahil pag binasa po natin sa salita ng Panginoon talaga, sila po ay hindi aksidente. Sila po ay talagang pagpapala ng Panginoon sa atin, kung makikita ninyo. Kaya lang po, mahalin lang natin sila talaga ng yung best na magagawa natin, no? Ibigay natin yung talagang paano natin sila matutulungan. At kahit po ganyan sila, no, na whether verbal or non-verbal po, maganda rin po na makilala talaga din nila ang Panginoon, kasi sila ay tao din, no, na nangangailangan din po ng pagkakilala sa Panginoon, at napakalaking bagay po yung magagawa nun para dun sa sa mga anak natin na may mga kapansanan. Sa akin, talagang ang challenge ko unang-una doon sa mga parents is talagang pagpapahalaga natin yung love ng Panginoon sa atin. At itong love ng Panginoon sa atin, ito na yung kung tama yung ating pagtugon at kilalanin natin ating Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
At yung Spirit ng Panginoon kasi siya yung mag-empower sa atin upang magawa natin yung mga nararapat gawin. Unang-una sa ating pagkilala sa Kanya. Mabigyan natin siya ng pagpapahalaga, mabigyan natin ng Panginoon ng pagpapahalaga. At yung Spirit ng Panginoon siyang mag-work sa atin, kikilos siya sa buhay natin upang tayo din ay lingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalaga ng unang-una doon sa anak natin na mayroong mga kapansanan o kung ano man mga disabilities na mayroon sila. Ito yung magbigay sa atin ng strength na magawa natin yung needs, mabigay natin yung needs ng mga anak natin at hanggang sa ma-extend din natin ito doon sa ibang tao. Kagaya nung na-experience din po namin na talagang naging natural sa amin na yung parang na-impart na namin sa ibang tao na hindi siya parang struggle na gawin kasi nga na-experience na namin yung buhay na ganon at na-experience sa amin ng Panginoon at nung na-impart namin sa ibang tao nagkaroon siya ng naging parang isang ministry na siya na lumago na talagang pinalago din ng Panginoon dahil nakita namin talaga yung pagkilos ng Panginoon ng bawat isa na share namin or na ministryhan and then naging dun sa buong ministry nakita namin yung pagkilos ng Panginoon na talagang mayroong transformation ng bawat isa. So ganun po ang nangyari po. Ay, napakabuti ng Panginoon, Peggy. At napakabilis din ng oras na tayo po ay nagtatapos na po sa ating usapan today, Miss Peggy. Oo nga, ang bilis ng oras. Natapos na ang isang oras. Pastor Paulo, maraming salamat. Ay, baka may pagbati. Baka kailangan nila, kahit quick lang. Quick lang. Kahit, sige Doris, mabilis ang pagbati. Batiin ko yung mga alam ko nakikinig kasi ngayon yung mga prayer warrior namin, si Ate Feong, si Malen David, at saka si Ate Hermie Humadyaw. And yung kasister ko pala sa Malaysia, si Adori Bagaporo. Binabati ko din yung mga ka-D-group ko. Kasama din sa prayer warrior ko si Sister Malu Ortiz pala. Binabati ko rin. Tsaka yung mga ka-churchmate namin sa San Juan Bible Church. Sige. Dagdag ko sa babatiin si Pastor Ed, pastor namin sa San Juan Bible Church. At saka yung member ng Scopa Ministry Team. Una sila Cynthia Roma, si Nick David, at sila Pedro Solo. Saka ibang mga churchmate namin. Si Violi Dorol. Kasama natin sa gawain mismo yan. Yes. At saka yung mga ka-churchmate namin na nakikinig ngayon. So, mga kaibigan namin. Ayan. Sige. Salamat. Pasensya na po sa wala na tayong pang-oras pa. Napakadami talagang dapat itanong. Pero maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Abangan kami mula sa susunod na Sabado. Same time po, 6 to 7. Ako po si Peggy Lotto. Yes, kami po ang programa God is Able. Laane Katatagan, Pag-asa at ngayong buwan ng Pag-ibig Forever. Pag-ibig po ng Panginoon sa mga Pilipino PWDs. Ako po si Brother Paulo Sanchez. Peggy from disability to possibility. Bye-bye. Bye. God is able. From disability to possibility.